Marhaban guys, ito ay ibig sabihin ay hello, ayan. Sa Arabic naman ay marhaban, ayan. Ang magandang greetings na inyo ibibigay sa inyong madam ay assalamualaikum, at kung hindi niyo ito mababanggit ang assalamualaikum ay salam. Itong assalamualaikum ay peace be with you, ayan. Ito ay mapagaan ninyo ang kalooban ng inyong madam, ayan. Ito naman si OFW Forever Love. Sa mga baguhan pa sa aking channel, pwede nyo ako i-subscribe para sa mga bago ko pa nga mga videos ay ma-notify ko kayo. Ayan, ang ating topic for today is about kitchen utensils sa Arabic. Ayan, magsimulaan tayo guys para ito ay sa mga bagong pupunta ng abroad or sa mga first timer, para mayroon kayong clue sa mga pag-uutos ng inyong mga madam ay maintindihan ninyo kung ano ang kanilang sinasabi. Kasi ang mostly ang mga madam ay hindi marunong mag-English. Mag-English man yan sila pero minsan ay mali-mali pa. Kaya ayun, at tayo naman na mga first timer ay hindi makaintindi ng Arabic. So ngayon magtuturo ako sa inyo kung ano ang Arabic na mga gamit sa loob ng kusina. Simple, ang ating kusina, ang Arabic sa kusina ay matbak. Ayan, kailangan malaman ninyo kung anong matbak. Pag sinabi ang inyong madam na Ruhi matbak, ibig sabihin pupunta ka doon sa loob ng kusina. Magsabi siya nga atinihada tasa or wi'a. Yung tasa ay ito ay bowl. Dati nga sabi ko ang tasa sa amin ay yung sila na ng tubig para makainom tayo, pero doon sa kanila ay bowl, specifically sa Kuwait. Pero sa ibang Arab country ay wi'a ang tawag nito, wi'a. Ayan. So dito tayo muna sa spoon. Spoon ay kutsara. Ayan. Ang tawag dito sa spoon ay mel'aka. Kahit saan kang pupunta ng part ng ng Arab country ay ito ay mel'aka. Ayan. Specifics diyon sa may naman sa Kuwait ay gabsha. Ay baka magtaka kayo kapag sa Kuwait kayo pupunta ay ang tawag mostly doon ng mga madam ay gabsha. Ayan. Pero kung ang mel'aka ay makaintindi pa rin sila. Ayan. Ito naman ay gabsha din. Pero ito ay maliliit. Pag maliit ay ang tawag doon ay sakir. Sakir gabsha or gabsha shahi. Ayan. Teaspoon. Ito naman ay kibir gabsha. Or magsabi sila ng gabsha, bibigay kayo ng kutsara or spoon. Pag sinabi nga, hindi ito magsabi nga sakir, ito ang ibibigay nyo. Ayan. So, dito tayo naman pupunta sa tinidor. Ito ay fork. Tinidor sa Tagalog, shauka naman sa Arabic. Ito ay pangkalahatan shauka. Kahit saan ka punta doon sa part ng Arab country ay ito ay shauka. Shauka, shuka. Ayan. Itong knife naman ay kutsilyo, sikin. Kahit saan kang pupunta sa bansa nitong Arab ay sikin. Ito lang talaga ang kanilang sinasabi, sikin. Ayan. Ito naman ang bowl ay tatawag sa classic Arabic ay wi'a or sa Kuwait ay tasa. Ayan. Ito naman ay sahan. Itong sahan ay pangkalahatan na sahan or tabak. Another words ng sahan ay tabak. Pag marami ang plato na inuutos sa inyo, suhon. Masabi, atinihada suhon, ibig sabihin maramihan. Pero kung magsabi nga atinihada sahan ay only isa. Yung atini ay give me. Ayan, give me the plate. Ayan. So, ito naman tayo, bottle. Itong bottle naman ay garura. Ayan. Pag sinabi ng Madam Atini ada garura, ibig sabihin bottle. Ayan. So, pupunta tayo sa glass. Ayan. Ito naman ay glass. Ayan. Ito ay sa pangkalahatan nilang salita ay kaas. Kaas. Ayan. Ang laman nito ng glass natin ay water. Tubig. Sa Arabic naman ng tubig ay may. Ayan, sa mga local na dialect, may. Pero ang iba naman ay tinatawag nito ay moya.
or moy. Moya or moy or ma. Yon ang tawag dito sa tubig. Ayan. Before I forgot, ang tawag naman nila sa apoy ay nar. Nar. Ayan, ang tawag sa apoy, nar. Yung usok naman ay dukan. Ayan, kailangan niyo maintindihan ninyo kung anong sinasabi ng madam. Ayan. Ito naman ang mag. Ang tawag nito ay kub. Kub. Pero sa ibang sa ibang lugar, hindi kub ang tawag nila dito, finjan. Pero sa Kuwait, ang finjan kasi yung pinakamaliit na tasa, yung pinakamaliit na mag na pangtimpla ng kanilang gawa. Yung ibang klaseng gawa, yun. Ayun ang tawag. Ito naman ay matara, ang tawag dito. Pag sinasabi sawi hada gawa sa matara, ito ang kukunin ninyo, ang matara. Dito nyo ipapasok yung niluluto ninyong gawa. Kasi ang kape doon, niluluto yon. Pero mayroon din kape doon na powder na Nescafe. Pero hindi yung Nescafe katulad sa atin, iba yun. At nilagyan nila ito ng hil. O sawi hada shy, di indakin matara, ito ang kukunin nyo. Sa Kuwait ito, ha? Sa Kuwait ang tawag dito ay matara. Kahit ito, paglagyan ng tubig para sa alaga nyo, ay matara pa rin to ang tawag nito. Matara hadamay, like that. Ito naman ay grater, kudkudan, sa ilunggo pa. Ayan. Ang tawag sa Arabic nito ay mishara. Mishara. Ayan. Ayan, malaki ito. Kasirola or kaldero. Cooking pot sa English. Sa Arabic ay iisang tawag nito, jidir. Ayan, jidir. Pag sinabing atin niya, the jidir, kukunin nyo ang kasirola o kaldero. Kung magsabi siya ng sakir, yung maliit na kaldero. Kung kabir, malaki. Ito naman tong ang sandok. Ayan. Sa English, ladle. Ayan. Ang tawag naman dito ay magrafa. Kahit saan ka pupunta, magrafa ito. Pero kung sa Kuwait ka, milas ang tawag nito. Para hindi kayo malito. Ayan. Baka doon kayo pupunta ng Kuwait, ito ay milas. Magrafa naman sa ibang bansa ng Arab country. Pero, makaintindihan ng gyapon ang mga madam sa Kuwait kahit magrafa. Ayan. Ito na lang ang ating example sa ating strainer. Ayan. Ito. Kasi doon sa sa ibang bansa, hindi ganito ang itsura ng kanilang strainer, pero ganito pa rin, may mga buo-buo pa rin, pero ang itsura ng kanilang strainer parang bowl, diyan siya. Ayan. Ang tawag naman yun sa strainer ay misfa or masala. Sa Kuwait ay natawag nilang masala or misfa. Ayan. Ayan ang tawag sa strainer. Yan, nilagay ko na kasi sa baba. Kaya, ayun. Ito naman, fota. Ayan. Itong fota, towel pala ito. Towel sa English, tuwalya sa atin, o sibin sa Bisaya, kasi maiksi lang to. Ayan. Kasi ito ang basahan nila doon. Ayan. Fota ang tawag dito sa Kuwait. Ayan. At inihada fota. Diyan basahan o masahan. Ayan. Another term nila ay masahan. Ayan. Ito naman ay gunting. Ayan. Scissor. Ayan sa English scissor. Mugas naman ito sa Arabic. Mugas. Ang iba naman ay minggas ang pagbigkas nila. Minggas o munggas. Yan. Arabic naman ito ng 3 ay siniya. Ayan. Siniya. Saniya. Like that.
isang ano lang yan, pareho lang yan sila kasi kahit iba-ibang pagbigkas nila, isang meaning lang yan. Ayan. Itong food keeper naman, ang tatawag nila ay Elba. Maliit man o malaki ay Elba. Kasi kung gusto nilang maliit, sabi sila ng Sikir. Ayan. Pag malaki ay Kibir. Ayan. Elba. Ito naman ay pitcher. At meron tayong pitcher na jar. Yun ang tawag ko na jug. Ibrik. Ibrik sa Arabic or ibarid. Ayan. Kasi sinisidlan ng malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay tinatawag na barid. Ang cold ay barid. Ang init naman ay har. Ayan. Kinanglan may ara kayo nga idea ko ano sa mga Arabic yun ang tinatawag nilang barid at har. Ito naman ay refrigerator. Most na tinatawag na sa English doon ay fridge. Sa Arabic ay talaja. Talaja. Ito naman ay sink. Sa Arabic ay ang tawag nila ay magsala. Magsala. Ayan. Sa ating lababo. Ito naman ang tap. Ayan. Or faucet. Ang tawag nito ay sunbor. Sunbor. Table. Mesa sa Tagalog. Table sa English. Sa Arabic ay tawla. Tawla. Ito naman, silya, chair, kursi sa Arabic, kursi. Ayan. Pero mayroon namang kursi na may sandiganan. Yan. Kursi pa rin yun. Lahat na klase na kursi ang tawag dyan. Ito naman ay tinatawag nilang coffee maker. Ayan. Kita natin example ng coffee maker. Ayan. Ang tawag nito ay Sani Igawa. Hanggang dito lang muna ang ating topic for today kasi nauubusan na tayo ng oras. Ayan. Marami pa mga bagay sa kusina na hindi pa natin na-pick up ngayong araw. Ayan. Sa part 2 na lang natin ito ipagpatuloy. Ayan. Sa mga wala pang naka-subscribe, ayan, subscribe na guys para ma-update ko kayo sa bago nating na video. Ayan. Pwede kayo mag-comment sa ibaba kung mayroon kayong alam about sa kusina about sa kusina ng mga utensil sa Arabic. Ayan. Ilalika. Ayan. See you soon. Ayan. Thank you for watching and supporting my channel. Ayan. Pwede nyo ito i-share para maraming nakakaalam nitong ating topic for today sa mga baguhan. Ayan. Bye-bye!